Minsan, tinanong ko ang sarili ko, maganda ba talaga ang maging anak ng isang makapangyarihang ama? Sa ibabaw ng kama sa aming malaking tahanan sa Dasmariñas, Cavite, sa gitna ng mga chandelier at marmol na sahig, maraming beses ko itong inisip. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng naranasan ko, may malinaw na akong sagot, hindi. Hindi ito ang fairy tale na inaakala ng lahat. Ang aking ama, si Roberto de la Cruz, isa sa pinakakilalang real estate developer sa Cavite at Laguna. Daan-daang ektarya ng lupa ang nasa kanyang pangalan, mga subdivision sa General Trias, commercial lots sa Biñan, at warehouse spaces sa Silang. Bawat gobernador at mayor sa lalawigan ay kilala siya. Bawat pulong ng Chamber of Commerce, naroroon siya sa unahan. Sa loob ng tahanan namin, siya ang batas, siya ang hatol, siya ang lahat. Ang nanay ko naman, si Linda de la Cruz, ay hindi naman gaanong naiiba. Siya ang reyna ng kanilang social circle, palaging handa sa mga meeting ng Homeowners Association, palaging nasa unahan sa mga fundraising gala, palaging nakasuot ng terno o designer dress mula sa mga boutique sa Greenbelt. Para sa kanya, ang reputasyon ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa tunay na kaligayahan ng kanyang anak. Mula pagkabata ko, nakatakda na ang lahat. Saang paaralan ako papasok, sino ang aking makakasama, anong kurso ang aking kukuhain. Noong bata pa ako, hindi ko naman pinoproblema iyon. Normal lang, akala ko. Ganon naman ang lahat ng pamilya. Ngunit noong naging teenager na ako, nagsimula akong mapansin ang kaibahan, ang mga kaibigan ko ay maaaring pumili ng kanilang sariling landas. Ako, hindi. Noong nasa kolehiyo na ako sa isang kilalang pamantasan sa Imus, sinabi ng aking ama, kumuha ka ng education. Maganda ang image ng isang guro. Mapagkakatiwalaan. Hindi niya itinanong kung gusto ko. Sinabi niya lang. At ako, ang masunuring anak, sumunod. Pagkatapos kong magtapos, nagtrabaho ako bilang guro sa grade 2 sa isang pribadong paaralan sa Dasmariñas. Maliit ang sweldo, 18,000 bawat buwan. Ngunit hindi iyon ang pinag-aalalan ko. Pinag-aalalan ko ang araw na palagi niyang binabanggit sa kainan, ang lalaking dapat kong pakasalan. Ang anak ng kanyang business partner, isang lalaking hindi ko kilala, ngunit sa mata ng aking ama ay perpekto dahil may inaasahan. Ganon ang mundo ko bago ko nakilala si Dante Villanueva. Bago ko natutunan ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal, at bago ko natuklasan kung gaano kalalim ang kayang itago ng isang pamilya na di umano ay nagmamahal sa iyo. Nakilala ko si Dante sa isang hindi inaasahang paraan. Isang Sabado ng Hunyo, nabasag ang pipe sa ilalim ng lababo ng aming classroom. Ang janitor ng paaralan ay absent, at ang plumber na inorder ng administrasyon ay hindi pa darating. 9:00 na ng umaga, at ang aking mga bata ay hindi makapasok sa comfort room. Dumating si Dante nang walang paanyaya. Kapatid pala niya si Mang Rolly, ang kustodya ng katabing barangay hall. Narinig niya ang problema sa radyo ng kanyang kuya at dumating ng may toolbox. Sa loob ng 30 minuto, naayos na ang lahat. Hindi siya humingi ng bayad. Ngumiti lang siya, tiningnan ang mga bata, at sinabi, "Huwag kayong mag-alala, guro. Ayos na." Ganon siya simula pa noon. Tahimik, matipid magsalita, ngunit may init ang kanyang mga mata na hindi ko makitang maling-mali. Ipinagpatuloy naming makita ang isa't isa sa mga kasunod na linggo, una bilang magkakilala, pagkatapos bilang magkaibigan, at sa bandang huli, bilang higit pa roon. Si Dante, anak ng isang karpintero mula Tondo. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalus mula sa trabaho, matibay, malaki, at palaging may bakas ng kahoy o semento. Hindi siya nag-aral sa isang kilalang unibersidad. Tapos lang siya ng vocational course sa TESDA, nag-specialize sa construction at carpentry. Ngunit matalino siya, hindi sa paraan ng aking ama, na nagtataas ng boses sa mga pulong, kundi sa paraan ng isang taong nakikinig ng mabuti at nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nang malaman ng aking ama na nakikipagkita ako kay Dante, ang kanyang reaksyon ay malinaw at walang awa, huwag. Ang lalaking iyon ay walang angkop sa ating uri. Karpintero siya, Sarah. Karpintero. Ang ating pamilya ay hindi nagpakasal sa mga manggagawa. Sinabi ng aking ina sa mas banayad, ngunit mas masakit na paraan, "Anak, hindi naman masama ang bata. Ngunit isipin mo ang iyong kinabukasan. Ang iyong mga anak. Gusto mo bang lumaki silang ganun?
Sa isang bahay na rented, merong nagmamahal sa iyo na may mas magandang pangako. Si Carlo, ang aking kapatid na lalaki, paborito ng aming mga magulang, trabaho sa kumpanya ng tatay, ay mas nakasakit pa, talaga, Sarah. Isang karpintero. Kahiya-hiya naman. Pag nalaman ng mga tao, ano nang sasabihin nila tungkol sa ating pamilya? Pero mas malakas kaysa sa lahat ng kanilang salita ang naramdaman ko sa tuwing kasama ko si Dante. Para sa unang pagkakataon sa buhay ko, may nagtatanong sa akin kung kumain na ako, hindi dahil obligasyon, kundi dahil talagang alalahanin. May nagmamahal sa akin, ako, Sarah, hindi ang anak ni Roberto de la Cruz. 3 buwan bago ang aming kasal, tinawag ako ng aking ama sa kanyang opisina sa loob ng aming bahay, ang malaking kwarto na puno ng naka-frame na certificates, larawan kasama ang mga politiko, at isang malaking mesa ng mahogany na gawa sa Laguna. Nagsalita siya ng mahinahon, tulad ng isang negosyante na nagpapresenta ng kontrata. Sarah, mayroon akong kausapin sa iyo. Umupo. Hinawakan niya ang isang folder at ibinuka ito. Ito ang kasulatan ng lupa, 5 ektarya sa General Trias, may 3 bahay na, lahat nakarehistro sa aking pangalan. Lahat ito ay magiging sa iyo, pati na ang iyong bahagi sa aming kumpanya, nakatumbas ng 8 milyon, kung pakakasalan mo si RJ Santos, ang anak ng aking pinakapinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo. At kung hindi, tanong ko ng mahinahon. Napatayo siya at lumingon sa window. Kung hindi, Sarah, kung pakasalan mo ang lalaking iyon, aalisin kita sa lahat ng aming asset. Ang iyong kotse, ibabalik mo iyon. Ang iyong credit card, puputlin. At higit sa lahat, hindi na kita makilalang anak ko. Iyan ang aking salita at alam mo na hindi ako nagbabago ng desisyon. Tumayo rin ako. Naramdaman ko ang nanginginig na aking mga kamay, ngunit siniguruhing hindi siya makakakita noon. Tatay, sabi ko, hindi ako isang lupa na maaaring ibenta o palitan ng mas mataas na halaga. Tao ako. Anak mo. Sagot niya. At bilang aking anak, inaasahan kitang maging matalino. Lumabas ako ng opisina nang hindi lumingon. Sa labas ng pintuan, nakatayo ang aking ina, nakinig pala sa lahat. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan pa. Sa gabing iyon, tumawag ako kay Dante. Hindi ko sinabi ang lahat. Ngunit sinabi ko ang pinakamahalaga, handa ka ba? Kahit mahirap. Palagi, sagot niya. At sa iisang salitang iyon, nahanap ko ang lahat ng kailangan ko. Ang aming kasal ay simpleng seremonya, sa isang maliit na kapilya sa San Pedro, Laguna, may 25 panauhin lamang. Mga malapit na kaibigan, ilang kamag-anak ni Dante, at ang aking pinakamalapit na kaibigan sa paaralan. Walang malaking entourage. Walang 5 layer na wedding cake. Walang designer gown mula sa Filipiniana Boutique sa Makati. Ngunit bago pa man magsimula ang seremonya, dumating ang hindi inaasahan. 10:00 na ng umaga nang marinig namin ang busina ng mga sasakyan sa labas ng kapilya. 3 Toyota Land Cruiser ang huminto sa harapan. Bumaba ang aking ama, ang aking ina, si Carlo, at 10 tao pang hindi ko kilala. Nakasuot sila ng formal attire, tila parang nandito sila para sa isang importante at formal na okasyon na hindi kasal. Pumasok ang aking ama sa kapilya nang walang pahintulot. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng daisle at nagsalita siya ng malakas. Mga kaibigan, patawarin ninyo ang abala. Narito ako bilang ama upang sabihin sa inyo ang katotohanan bago maging huli ang lahat. Sarah Angelica de la Cruz, mula sa araw na ito, wala ka ng lugar sa aming pamilya. Ang iyong pangalan ay aalisin sa lahat ng aming dokumento, sa lahat ng aming ari-arian. Ikaw ay hindi na ang aking anak. Narinig ko ang mga hiningang naputol sa paligid. Si Dante, sa aking tabi, ay kumuha ng aking kamay at hinawakan ng mahigpit, hindi sa takot, kundi sa katibayan. Tumingin ako sa aking ama ng diretsyo. Naramdaman ko ang luha ngunit hindi ko pinayagan itong mahulog. Tatay, sabi ko ng mahinahon, natanggap ko ang iyong mensahe. Ngunit hindi mo mapipigilan ang aming kasal. Ito ang aking buhay. Ang aking pagpili. Lumabas siya pagkatapos noon. At sa bawat hakbang na lumalayo nila, pakiramdam ko ay isang tanikala ang natanggal sa aking mga paa. Itinuloy namin ang kasal. Nang sabihan kami ng pari na halik na ang nobyo, ngumiti si Dante at humawak sa aking mukha ng maingat,
tulad ng isang bagay na mahal at nangangailangan ng pag-aalaga. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. 2 araw matapos ang aming kasal, naging totoo ang lahat ng banta ng aking ama. Nakalock na ang aking credit card. Ang kotse, kinuha na ng isang driver na nagpakilalang kumakatawan sa pamilya ko. Natanggap ko ang isang simpleng mensahe mula sa aking ina, inaasahan naming gawin mong mabuti ang iyong buhay. Huwag na kaming abalahin. Si Carlo naman ay nag-post sa Facebook, sa oras na pipiliin ng isang tao ang kanyang sarili laban sa pamilya, dapat niyang tanggapin ang mga kahihinatnan. Hindi niya ako binanggit, ngunit alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Ilipat kami ni Dante sa isang maliit na apartment sa Sampaloc, Manila, 6,500 bawat buwan. 3 taon bago namin napalitan ang apartment ng sariling tinitirhan. Ngunit sa loob ng 3 taong iyon, hindi ko naramdaman ang kahirapan na katulad ng inaasahan ko. Mayroon kaming pagkain sa mesa, kahit simple lang. Mayroon kaming init sa isa't isa. At may Kayla, ang aming anak na ipinanganak sa 2 taon ng aming kasal, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa amin. Si Kayla, 6 na taong gulang ngayon, ay mahilig gumuhit ng mga bahay. Bawat piraso ng papel ay puno ng mga simpleng bahay, may hardin, may pinto, may mga bulaklak sa paligid. Tinanong ko siya minsan kung bakit palagi siyang gumaguhit ng mga bahay. Gusto ko lang, Mommy, sabi niya. Gusto kong malaman kung ano ang mukhang isang tunay na tahanan. Napaiyak ako nang hindi niya nakikita. Ang aking sweldo bilang guro ay 18,000 bawat buwan. Si Dante ay nagtatrabaho ng patuloy, tahimik, determinado, walang pagod, nagbabasa ng mga libro sa gabi tungkol sa business management, nakikipag-usap sa mga kontraktor, naghahanap ng pagkakataon. Hindi ko noon naiintindihan kung bakit. Ngunit patuloy siya. Nagpatuloy akong magturo. Naging grade 3 advisor sa isang public school sa Sampaloc. Menor ang sweldo, ngunit nararamdaman ko ang kasiyahan sa bawat bata na natututo. Sa bawat araw, kasama si Kayla at Dante, natuklasan ko ang isang katotohanan na hindi natutunan sa malaking bahay ng aking magulang, ang sapat ay sapat kung puno ng pagmamahal. Isang Martes ng Pebrero, halos 3 taon matapos ang aming kasal, nagtatama ako ng mga papel nang tumunog ang aking telepono. Hindi kilala ang numero, landline, may area code ng Quezon City. Good afternoon. Sigma Sara de la Cruz Villanueva po ba ito? Tugon ko. Ma'am, ito po si Atty. Marian Bautista ng Bautista, Reyes at Santos Law Office sa Quezon City. Kaugnay po ito ng estate ng inyong Lola Consuelo Santos. Maari po ba tayong magkita sa aming opisina? Mahalaga po ang usapang ito. Natigilan ako. Si Lola Consuelo, ang aking lola sa ina, ay namatay 2 taon na ang nakakaraan. Hindi kami nagkita ni Lola bago siya pumanaw. Nang malaman ko ang kanyang kamatayan, hindi man lang ako tinawagan ng aking ina para makadalo sa libing. Isang text message lang ang natanggap ko, pumanaw si Lola. Hindi na kailangang pumunta. Kaya't hindi na ako pumunta. Mayroon kaming importanteng impormasyon para sa inyo, patuloy ng abogado. Tungkol sa isang ari-arian at isang dokumento na iniwan ng inyong lola para sa inyo bago pa siya pumanaw. Ilang araw pagkatapos, nakaupo na ako sa opisina ni Atty. Bautista sa Quezon City. Nakaupo sa tapat ko ang isang babaeng nasa kanyang 40 taong gulang, may mahinahon ngunit tiyak na tingin. N. Villanueva, sabi niya, ang inyong Lola Consuelo ay nagtapos ng isang last will and testament 3 taon bago siya pumanaw, at sa dokumentong iyon, ipinaliwanag niya ang kanyang kagustuhan na ang isang espesipikong ari-arian ay mapunta sa inyo. Ibinigay niya sa akin ang isang kopya ng dokumento. Ang aking mga kamay ay nanginig habang binabasa ko ito. At noon ko nagsimulang maunawaan kung bakit hindi ako tinawagan sa libing ng aking lola. Ang ari-arian na binanggit ni Atty. Bautista ay isang 3 palapag na gusali sa San Juan City. Dati-rati ay bahagi ng malaking negosyo ng aking lola sa tela at tahi. Dati, nag-operate doon ang kanyang fabric business na itinatag niya mula sa simula, isang maliit na tindahan sa Divisoria na lumago sa loob ng 30 taon hanggang sa maging isang medium-sized na negosyo na may 3 branches. Sa testamento ng aking lola, malinaw ang nakasulat. Sa aking apo na si Sarah Angelica de la Cruz,
ipinahahatid ko ang ari-arian sa 14 na Mayflower Street, San Juan City, Metro Manila, kasama ang lahat ng nilalaman at kalakip na karapatan. Ito ang aking pagmamahal sa kanya, hindi dahil siya ang pinakamagaling, kundi dahil kilala ko siya at alam kong gagamitin niya ang ari-ariang ito ng may malasakit at katapatan. Ang ari-ariang ito ay may tinatayang halaga na 3,200,000, kasama na ang kita nito sa nakaraang 5 taon na nakalagak sa isang escrow account sa GI. Mayroon din pong escrow account, patuloy ni Atty. Bautista. Ang kasalukuyang balanse ay 847,000. Ngunit bakit hindi ko ito nalaman ng maaga, tanong ko. Doon tumahimik si Atty. Bautista saglit bago sumagot. Villanueva, 2 buwan pagkatapos pumanaw ang inyong lola, inihain ng inyong ina, si Linda de la Cruz, ang isang dokumento sa Registry of Deeds ng San Juan na nagsasabing ang ari-arian sa Mayflower Street ay napunta sa kanya, batay sa isang sinasabing deed of donation na nilagdaan daw ng inyong lola bago siya pumanaw. Nanlabo ang aking paningin. Ang problemang iyon, sabi ni Atty. Bautista ng dahan-dahan, ay ang deed of donation na iyon ay peke. Nagsagawa kami ng forensic examination ng pirma at ng dokumento mismo. Ang petsa ng papel ay 3 buwan bago pumanaw ang inyong lola, ngunit ang tinta at ang kondisyon ng papel ay nagpapakita na ang dokumento ay inihanda lamang makalipas ang kanyang kamatayan. Napakapit ako sa aking upuan. Ninakaw nila ang ari-arian na para sa akin, bulong ko. Ma'am, sabi ni Atty. Bautista. At ang inyong Kuya Carlo ay kasama rin sa pagpapalipat ng titulo. Sa labas ng opisina ni Atty. Bautista ng araw na iyon, nakatayo ako sa bangketa ng Quezon City ng matagal bago ko naramdaman ang aking mga paa. Noong gabing iyon, ikinuwento ko kay Dante ang lahat. Nakinig siya ng buo, hindi nagsalita hanggang hindi ko tapos. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim at kumuha ng aking kamay. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong malaman ang katotohanan, sagot ko. Gusto kong makuha ang itinanggi sa akin. At gusto kong malaman kung bakit ng aking sariling ina. Kinabukasan, pumunta kami sa gusali sa Mayflower Street, San Juan. Nagtanong kami sa isang guard sa labas. Sino ang may-ari ng gusaling ito ngayon, tanong ko. Si Mr. Carlo Santos de la Cruz po, ma'am, sagot ng guard. Siya at ang kanyang nanay. Kaya pala ang pangalan ng kuya ko ay Santos de la Cruz na ngayon, inangkin niya ang apelyido ng aming lola. Sa gabi ding iyon, nakatanggap kami ng impormasyon na tuklasan ni Atty. Bautista na si Carlo ay kasalukuyang naglilipat ng ilang mga dokumento ng gusali, posibleng patungo sa ibang pangalan. Kailangan naming kumilos. Nagsampa ng kaso si Atty. Bautista sa Rikis ng Maynila, criminal case para sa falsification of public documents at civil case para sa recovery of property with damages. Kasama sa mga akusado, si Linda de la Cruz at Carlo Santos de la Cruz. Nang malaman ng aking ama ang tungkol sa kaso, ang unang galaw niya ay tawagan ang kanyang sariling abogado. Hindi para sa akin, para sa sarili niya, dahil ang kanyang pangalan ay baka mapunyagi sa skandalo. Noon ko natiyak, hindi nila ako pamilya. Hindi na sila naging pamilya sa matagal na panahon. Ang unang araw ng aming hearing sa case ng Maynila ay isang Lunes ng Abril. Maaga kaming dumating, ako, si Dante at si Atty. Bautista. Nagdamit ako ng simple, isang formal na blusa, itim na slacks, at ang pares ng sapatos na regalo ng aking mga estudyante noong nakaraang Pasko. Sa kabilang bahagi ng courtroom ay naroroon si Linda de la Cruz at Carlo. Ang aking ina ay nakasuot ng kanyang karaniwang terno, asul, elegante, tila darating sa isang party. Ang tingin niya sa akin ay hindi puot, mas masahol pa. Awa! Para ba naman akong isang bata na gumagawa ng kapalpakan? Ang unang bahagi ng hearing ay tungkol sa forensic evidence. Nagpatotoo ang 2 eksperto, isang forensic document examiner mula sa KNB at isang independent na espesyalista mula sa FI. Parehong nagsabi ng iisa, ang pirma sa deed of donation ay hindi tumutugma sa naka-authenticate na pirma ng aking lola Consuelo. Ang tinta ay nag-test bilang mas bago kaysa sa dapat na petsa ng dokumento. Ang papel mismo ay pinaluma ng artipisyal, may chemical treatment na ginawa upang parang matanda na. Your Honor, paliwanag ni Atty. Bautista,
Ang mga ebidensyang ito ay malinaw na nagpapakita na ang tinatawag na deed of donation ay ginawa pagkatapos ng kamatayan ng testator. At ang layunin ay ilihim mula sa tunay na benepisyaryo ang ari-ari ang malinaw na itinalaga sa kanya sa testamentong nilagdaan at notaryo ng korte. Ipinakita rin ni Atty. Bautista ang karagdagang ebidensya. Ang escrow account sa GIE na sana'y mapupunta sa akin ay na-access ng aking ina gamit ang isang special power of attorney na PEC rin pala. Sa labas ng courtroom pagkatapos ng hearing, nahanap ko ang sarili ko sa harap ng aking ina sa hallway. Nagsimulang umiyak siya ng dahan-dahan. Sarah, ang lahat ng ito ay para sa iyo rin. Para sa iyong kinabukasan. Hindi mo naiintindihan. Nanay, sabi ko ng tahimik, hinto na. At lumakad na ako. Sa ikalawa at ikatlong hearing, dumating ang mga bagong ebidensya. Natuklasan ng aming abogado na bukod sa gusali sa Mayflower Street, mayroon pang isang karagdagang ari-arian, isang maliit na lupa sa Quezon City na may tinatayang halagang 1,800,000 na inilipat din sa pangalan ni Carlo sa pamamagitan ng mga peking dokumento. Higit sa halaga ng ari-arian, ang nasaktan sa akin ay ang panahon ng lahat ng ito. Ang mga dokumento ay ginawa noong 2 buwan matapos pumanaw ang aking lola at 2 linggo bago ang aking kasal. Habang pinaplano ng aking ama ang pagputol sa akin, kasabay noon, inihahanda rin ng aking ina ang pagnanakaw ng aking mana. Isang gabi, ilang araw bago ang susunod na hearing, dumating sa aming apartment ang isang bisita. Si Carlo. Tumayo si Dante sa pintuan. Tiningnan niya si Carlo ng sandali pagkatapos ay lumingon sa akin. Sarah? Pinayagan ko si Carlo na pumasok. Umupo siya sa aming sala, sa simpleng sofa na binili namin sa Abenson sa installment. Tumingin siya sa paligid, sa maliit na aparador, sa mga guhit ni Kayla na nakadikit sa dingding. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Nagsasalita na ang mga ebidensya para sa atin, sagot ko. Sarah, bawiin ang kaso. Bibigyan ka ng pera. Hindi kailangang dumaan pa sa lahat ng ito. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Ang kapatid ko na ito, ang lalaking lumaki kasama ko, ay nakaupo ngayon sa aming sala at nag-aalok ng bayad para sa aking katahimikan. Carlo, sabi ko, alam mo bang palagi akong nagtanong sa sarili ko kung kailan nagsimulang maging mas mahalaga sa iyo ang lupa kaysa sa iyong kapatid? Hindi siya sumagot. Lumabas ka sa aming bahay, sabi ko. Lumabas siya. At sa oras na isinara ni Dante ang pintuan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, hindi puot, hindi galit, kundi kalungkutan. Ang pagluluksa para sa isang kapatid na nawala na bago pa man lumabas sa pintuan. Isang Sabado ng Mayo, 3 linggo bago ang huling hearing ng aming kaso, nakatanggap si Dante ng tawag mula sa isang company phone na nagsasabing kinakatawan nila si Roberto de la Cruz, ang aking ama. Ito ay isang business inquiry. Sa panahon ding iyon, habang nagtatayo ang aming buhay ng dahan-dahan, nagsimulang lumitaw ang pangalan ng Villa Build Corporation sa mga pahayagan ng negosyo. Ang Villa Build ay ang construction at development company na itinayo ni Dante ng tahimik sa loob ng 5 taon, gamit ang kanyang savings, ang tulong ng kanyang mga kaibigan, at ang kanyang malalim na kaalaman sa construction. Noong una, maliit lang ang Villa Build. Ngayon, isa na itong medium-large na company na may halos 200 empleyado, may malaking condominium development sa Caloocan at isang commercial complex sa Valenzuela. Ang tinatayang halaga ng Villa Build ngayon ay nasa 2.4 bilyon, mas malaki pa sa halaga ng mga ari-arian ng aking ama. Ang tawag ng kinatawa ng aking ama ay para sa isang partnership. Gusto ng De La Cruz Properties na makipagtulungan sa Villa Build sa isang malaking proyekto sa Laguna. Isang mixed-use development na pinlano ng aking ama, ngunit kulang ang kapital at technical expertise. Ilang araw ang lumipas bago dumating ang personal na mensahe. Hindi tawag, isang sulat, idinala ng isang messenger. Nakalagay, para kay Sarah, mula sa iyong tatay. Isang maikli, maingat na nakasulat na liham. Walang paghingi ng tawad para sa mga nakaraan. Walang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Isang proposisyon lang, kung maaari bang pag-usapan ang partnership ng Villa Build at De La Cruz Properties, at kasabay nito, maaari bang iayusin ang mga hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Ibinigay ko ang liham kay Dante nang hindi nagsasalita. Binasa niya ito, nag-fold, at inibalik sa envelope. Ang desisyon ay sa iyo, sabi niya.
Palagi. Gumawa ako ng simpleng sagot, wala kaming sasabihin sa partnership hanggang hindi natapos ang kaso. 2 araw bago ang final hearing, isang malaking business magazine, ang Philippine Construction Review, ang naglabas ng isang cover story. Ang pamagat, The Quiet Builder, How Dante Villanueva Built a 2.4p Empire from Tondo. Sa cover ng magazine, si Dante, nakangiti ng bahagya, nakatayo sa harap ng isang malaking construction site sa Caloocan. Ang kwento ng Villa Build ay hindi simpleng tagumpay na kwento. Mula pagkabata niya, nakikipagtrabaho na siya, kasama ang kanyang ama at kapatid sa Tondo, nag-aaral ng bawat bagay tungkol sa pagtatayo ng bahay at gusali. Nagsisave siya ng malaking bahagi ng kanyang kita. Nag-aral siya ng business management sa isang state university habang nagtatrabaho sa gabi. Noong 3 taon ng aming kasal, secretly narehistro na niya ang Villa Build. Sa loob ng 2 taon, lumaki ito ng mabilis. Nang mabasa ko ang magazine sa aming sala, nagtingin si Kayla sa cover at nagtanong, "Tatay ba iyan, Mommy?" "Anak, iyan ang iyong tatay." Sabi ng guro namin, yung mga nagtatayo ng bahay ay mga bayani, sabi ni Kayla ng seryoso, habang nagbabalik sa kanyang guhit ng mga bahay. Noong gabing iyon, nang natulog na si Kayla, nakaupo kami ni Dante sa labas ng aming apartment, sa maliit na balkonahe na may tanaw sa mga ilaw ng sampalo. Nagtanong ako sa kanya, "Kailan mo pa nais na sabihin sa akin?" "Nais ko sanang sabihin sa iyo ng mas maaga," sagot niya. "Ngunit nais ko munang matiyak na hindi ito ang dahilan kung bakit ka nasa tabi ko. Nais kong malaman mong pinili mo ako, hindi ang Villa Build." Tumingin ako sa kanya ng matagal. Pagkatapos, umiti ako. "Ikaw talaga ang aking pinili, Dante. Mula sa una pa." Dumating ang huling araw ng aming kaso sa isang maliwanag na Hunyo na umaga. Ang courtroom ng ICIS ng Maynila ay puno ng aming mga kaibigan at kasamahan na dumalo para suportahan kami. Ang mga akusado, si Linda de la Cruz at Carlo Santos de la Cruz, ay dumating kasama ang kanilang abogado. Nagmukhang payat ang aking ina. Ang dating arogan sa kanyang mga mata ay hindi na naroon. Para sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siya ng talagang nakita, hindi ang ina ng aking alaala, kundi isang babae na natakot sa mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Nabasa ng hukom ang hatol ng halos 11:00 ng umaga. Sa criminal case para sa falsification of public documents. Si Linda de la Cruz, guilty, sentenced sa minimum na 2 taon ng prison correctional, suspendido sa loob ng probation period, kasama ang parusa na 150,000 si Carlo Santos de la Cruz, guilty din, may katulad na sentensya. Sa civil case para sa recovery of property with damages. Pinaboran ang aking petisyon ng gusali sa Mayflower Street at ang lupa sa Quezon City ay dinideclare na sa aking pangalan ng escrow account na 847,000. Ibibigay na sa akin ang biyang mga akusado ay inatasan na magbayad ng 500,000 bilang moral damages at 200,000 bilang attorney's fees. Nang mabasa ang hatol, naramdaman ko ang aking mga kamay na nanginig. Si Dante ay humawak sa aking kamay sa ilalim ng mesa, ang parehong paraan na hawak niya ito sa araw ng aming kasal. Sa labas ng korte pagkatapos ng lahat ng proseso, natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng aking ina. "Sarah," nagsimula siyang magsalita. "Nanay," sabi ko ng dahan-dahan, "hindi ka naman talagang naghingi ng tawad. Kaya wala akong ipagtatawad sa ngayon. Baka sakali isang araw. Ngayon, kailangan ko muna ng pahinga." Lumakad ako patungo kay Dante. At hindi na ako lumingon. 3 buwan matapos ang hatol, maraming bagay ang nagbago. Ang gusali sa Mayflower Street ay nasa aking pangalan na. Ang unang bagay na ginawa namin ni Dante ay pumunta roon, kasama si Kayla. Naglakad kami sa 3 palapag, tiningnan ang bawat sulok. Si Kayla ay tumakbo sa mga pasilyo, tinignan ang mga bintana, at sa dulo, lumapit sa akin at sinabi, "Mommy, gusto ko itong gawing paaralan." Natawa ako sa unang pagkakataon sa matagal. Ang aking ama, si Roberto de la Cruz, ay nagpadala ng isang kinatawan sa opisina ng Villa Build. Hindi para sa partnership na dati niyang hiniling, para sa isang formal na paghingi ng tawad na isinulat sa papel at may personal na lagda. Nagpadala rin siya ng isang simpleng bagay, isang lumang litrato, ang aking lola Consuelo, na maihawak na bata.
Ang bata ay ako, bata pa, nakatayo sa harapan ng tindahan ng tela sa Divisoria. Sa likod ng larawan, may nakasulat na kamay ng lola ko, para sa aking Sara, ang aking pinakamatapang na apo. Ilang gabi akong iyak sa larawang iyon, hindi sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Sa pagmamahal na hindi ko alam na naroon, ngunit naghintay sa loob ng lahat ng taon. Si Carlo ay nakareceive ng suspended sentence, na natili siyang malaya sa ilalim ng probation. Isang araw, nagpadala siya ng mensahe sa aking Facebook, patawarin mo ako, Sara. 2 salitang iyon lang. Hindi ko agad sinagot. Binasa ko ang mensahe ng maraming beses. Pagkatapos ng ilang linggo, sinagot ko siya, alam ko. Binibigyan kita ng pagkakataon, Carlo. Ngunit gagawin mo ito sa sarili mong oras, sa sarili mong paraan, hindi dahil kailangan mo ng pardon, kundi dahil totoong nagsisisi ka. 1 taon matapos ang huling araw ng aming kaso, nakatayo si Kyla sa harapan ng isang malaking pinto ng isang 3 palapag na gusali sa San Juan City, ang dating gusali ng aming Lola Consuelo, ngayon ay ang Consuelo Santos Learning Center. Nagawa namin ang kahilingan ni Kyla. Ginamit namin ang 3 at bahagi ng 2 palapag ng gusali bilang isang maliit na learning center para sa mga bata sa komunidad, affordable tuition, mataas na kalidad ng pagtuturo. Ang unang palapag ay pinananatiling tindahan ng tela at sewing supplies bilang pagbibigay-pugay sa negosyo ng aming lola. Ang kita ng tindahan ay tumutulong sa pagpapanatili ng learning center. Nagtuturo pa rin ako, ngunit ngayon sa aming sariling paaralan. Si Kayla, 6 pa ring taong gulang, ay isa sa mga unang estudyante at palagi pa rin siyang gumaguhit ng mga bahay. Ngunit ngayon, mas malalaki, mas masaya, na may mga bata sa hardin at mga bulaklak sa paligid. Ano ang pangalan ng bahay na iyan, Kayla? Tanong ko sa kanya isang hapon. Ito ay bahay namin, sabi niya ng simple. Hindi pwedeng kunin ng sinuman. Tama siya. Si Dante ay patuloy na nagtatayo ng villa build, ngunit ngayon may mas malaking layunin. Isa sa mga proyekto ng kumpanya ay isang abot-kayang housing development sa Laguna para sa mga pamilyang katulad ng aming pamilya noon na nangangarap ng sariling tirahan. Hindi ito ang pinaka-profitable na proyekto ng villa build. Ngunit ito ang pinakamahalaga sa kanya. Bago ko tapusin ang kwentong ito, nais kong sabihin ito sa sinumang nagbabasa o nakikinig. Ang pagmamahal, tunay na pagmamahal, ay hindi kailanman mahihigpitan ng titulo ng lupa, ng halaga ng ari-arian, o ng pangalan ng pamilya. Minsan, ang mga taong dapat na nagmamahal sa iyo ang magiging pinakamatalim na dahilan ng iyong sakit. Ngunit kung hahayaan mo ang sakit na iyon na gawing pundasyon, hindi pader, maniniwalaan ka sa akin na ang tatayong istruktura ay magiging mas matibay kaysa sa lahat ng maaari nilang ninakaw. Hindi ako nagtagumpay dahil mataas ang aking piniling lalaki. Nagtagumpay ako dahil pinili ko ang totoong pagmamahal, at dahil tumalikod ako sa takot upang mahalinhan ito ng katapatan. At si Kyla, ang aking anak na gumaguhit ng mga bahay, siya ang pinakamahalagang gusali na itinayo namin ni Dante. Hindi ito matatagpuan sa kahit anong titulo sa Registry of Deeds. Ito ay nakasulat sa bawat araw na ginigising ko siya sa umaga, sa bawat guhit na kanyang ginagawa, sa bawat salita niyang sinasabi ng tuwiran at matatag. Bahay namin ito. Hindi pwedeng kunin ng sinuman.